Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Wala muna tayong vlog kahapon kasi day off din pag may time. Recharge ba yung utak? Okay ito mga kababayan, ako nagulat dito Masyak ho ko rito mga kababayan. Sa ibinalita, ibinulgar ho ng isa sa mga broadcaster ho ng DZMM. Sino ba ito? Ano bang pangalan itong si Alvin El Chico ba? Kung hindi ako nagkakamali. May binulgar, may sinuwalat ho itong si Alvin El Chico, kung hindi ako nagkakamali. Isa ho sa mga broadcaster ho ng DZMM. Na, nako, isa pala sa mga may-ari rin ho pala ng DZMM. Ito hong si Speaker Martin Romualdez, Oh, siyempre pagka Speaker Martin Romualdez, palakpakan tayo, di ba? Ito mga kababayan, at may binulgar ho dito kay BP Inday Sara Duterte. Ito ho yung ating pangalawang pangulo dito sa bansang Pilipinas na walang kakurap-kurapsyon, walang kabahid-bahid na kasiraan sa kanyang katawan. Abay, ang DZMM pala ay ibinanho dyan sa Office of the Vice President. Hindi ho sila pwede mag-cover kapag may mga press con ba ang Office of the Vice President. Pakinggan ho natin, kung di tayo nagkakamali, alam ko ito si Alvin El Chico Isa ho sa mga broadcaster ho ng DZMM. Pakinggan ho natin siya mga kababayan. Sabi kasi sa akin, ewan ko kung totoo, na hindi daw ina-accredit ng Office of the Vice President ang DZMM. Nako. Ay, teka po muna, hindi nyo po pera yan. Paalala lang po sa Office of the Vice President, ang nagpapatakbo po ng Office of the Vice President ay pera ng taong bayan. Correct. Hindi po pera ng Vice Presidente. So, ibig sabihin, may public interest po yun. Hindi mo pwedeng iban. Ang sakit nun, ano? Grabe, bakit? What? Ang DZMM ban sa Office of the Vice President? Ano na nangyari? Sa bagay, ano pa ba ma-expect mo dyan sa opisina na yan? Tuloy nga muna natin bago tayo dumakdak. Ulitin natin. Sabi kasi sa akin, ewan ko kung totoo, na hindi daw ina-accredit ng Office of the Vice President ang DZMM. Ay, teka po muna, hindi nyo po pera yan. Paalala lang po sa Office of the Vice President, ang nagpapatakbo po ng Office of the Vice President ay pera ng taong bayan. Correct. Hindi po pera ng Vice Presidente. So, ibig sabihin, may public interest po yun. Hindi mo pwedeng iban ang isang lehitimo na media organization na may permit naman, may business permit naman, lehitimo naman, dahil lang ang pagturing mo ay may bias. Kung may bias ang sinasabi mo, edi reklamo mo sa pamunuan kung may bias yung report, hindi ho ba? Pero hindi nyo po pera yan. Pera ng taong bayan ang nagpapatakbo ng Office of the Vice President. So ano ang rason ninyo para i-ban ninyo? Kasi parang may narinig akong ganyan na parang ban daw, parang hindi pinapasali sa press corps ng Office of the Vice President ang DZMM. Bakit? Bakit? Dahil part owner si Speaker Romualdez sa DZMM? O ano naman yun? What? O sa bagay, aware naman tayo, naririnig-rinig na ho natin ng mga nakaraan niya na itong DZMM, nung nagbalik ho sa ere, isa ho yata sa parang may-ari na. Kumbaga, korporasyon na ho yata itong DZMM. Itong mga Romualdez. Sa pangunguna ho siguro ni Speaker Martin Romualdez. Kasi alam natin dati, nung panahon ho ng 80s, 90s, pag sinabing DZMM, ano yan ABS-CBN yan Nakikinig pa nga ako tuwing linggo dyan sa DZMM teleradio. Tuwing linggo, alas 3 ng hapon, onwards hanggang alas 5 yata. Meron silang mga pinatutugtog na mga oldies, old but gold na mga kanta. Yung mga lumang kanta
panahon ho ng ating mga lolo't lola. Ako ho kasi mahilig ho ako sa mga old but gold na mga kanta. Puro luma ho kasi ang gusto ko. Ayoko ng mga kanta ngayon. Kasi mga kanta ngayon, hindi ko ma-appreciate. Parang, mahilig ho ako sa mga old but gold na kanta. O, tuloy natin. Kung part owner, dinidiktahan ba kami dito? No. Kung ano i-broadcast namin ng speaker? Ay, hindi po. Kaya tanungin nyo yung mga angkor dito kung dinidiktahan. Hindi po kami dinidiktahan. Di ba? At assuming, kahit sabihin mo na, sige, pag-aari, part owner, ang mga Guys, ngayon... Mga kababayan, maliwanag ho. Ayon ho dito kay Alvin El Chico, kung tama ho ang aking pagkakabanggit ng kanyang pangalan. Ang DCMM ay ban sa press corps ng Office of the Vice President dahil sa kanilang pagkakaunawa, isa sa mga miyembro ng member ng DCMM, itong si Speaker Martin Romualdez. Although sinasabi ni Alvin El Chico na hindi naman daw sila minamanduhan ng pagbabalita ni Speaker Martin Romualdez, hindi yung mga news anchor daw, hindi raw tinuturuan kung paano ibalita ang mga issue. Halimbawa, kala Vice President Inday Sara Duterte. Ang problema kasi, Sir Alvin, hindi naiisipin ng mga DD-shit yan. Hindi naiisipin ng Vice President Inday Sara Duterte yan. Nag-aaksaya ka lang ng laway, sir. Hindi nila paniniwalaan yan. Sarado ng mga utak ng mga yan. At tingin nyo, maniniwala pa yung grupo nila VP Inday Sara Duterte na ang DCMM nagbabalita ng tama pagdating sa usaping Office of the Vice President. Siyempre, isipin mo, kapag may nabalita kayong kay VP Inday Sara Duterte na hindi pabor sa kanila, tapos papasok pa sa utak nila, kay Speaker Martin Romualdez kasi matik na yan. Ganyan na iisipin yung mga yan. Baka na, baka na tutumbok nyo. Baka na tutumbok nyo, medyo naaano nyo, medyo tinatamaan nyo, medyo nasasaring nyo or natitisod nyo. Ganun talaga Di ba? Ano yun? Kahit may maling pinakikitang pag-uugali si VP Inday Sara Duterte na dapat hindi ganun ang kanyang pananalita, galawan, dahil siya ay pangalawang pangulo dito sa Pilipinas. Kailangan pupurihin ng DCMM. Ano ba yan? Di ba? Patulad yan, nagyayabang yan. May sayang daw, nangihinayang daw siya sa ginawang desisyon ng Senado. Gusto niya raw ng bloodbath. Na-archive kasi yung kanyang impeachment trial diyan sa Senado. Pero hindi pa naman tapos, mga kababayan. Ayan, maliwanag. Naku, kawawa naman itong DCMM. Kasi ang DCMM, isa ito sa mga talagang pinagkakatiwalaan nagbibigay ho ng pagbabalita, informasyon sa taong bayan dito sa Pilipinas. Ano na kasi itong DCMM? Kumbaga, ano na ito? Malalim na ho ang ginawang pundasyon ho niyan dito ho sa bansa natin pagdating ho sa pagbabalita. Hindi pa ho tayo buhay, may DCMM na tingnan natin kung ano hong mangyayari rito, mga kababayan. Pero ako'y nalulungkot. Pati ho ang mga mainstream media, na ahensya, nadadamay na ho sa usaping politika. Para bang, akala ko ba pagka nagmamaisog rally itong mga grupo ng mga Duterte, pamilya Duterte, gusto nila malaya ho tayong nakakapagsalita. Hindi sinusupil ang sariling pamamahayag. Kumbaga yung freedom of speech, magsasabi ka ng yung nararamdaman. May malaya kang pagsasalita ng nararamdaman mo. Diba kadalasan ganyan sinasabi nila. Ano nangyayari ngayon dito sa pinakikita ng Office of the Vice President? Ang problema kasi rito sa grupo ng mga Duterte, ang dami niya ng mga sinasabi puna sa Administrasyong Marcos.
sila mismo ganun din. Puti. Ay, nako. Kaya nga sabi ko, bago mamuna ang administrasyon Duterte, yung grupo Duterte dati, sa administrasyong Marcos, tingnan nyo muna yung mga ginawa nung pamahala ng tatay mo. Katulad niya, sinasabi niyo, freedom of speech, nanunupil ng sariling pamamahayag. Pero kita mo naman sila ngayon, binaba nila yung DCMM. Ano ba gusto nyo? Halimbawa, kahit si Roque, bakla. Halimbawa lang, ha? Hindi ko sinasabing bakla talaga si Harry Roque. Halimbawa, bakla. Gusto nyo tawagin lalaki? Ano? Halimbawa, si Sal Panelo. Halimbawa lang, ha? Halimbawa, kamukha si Sal Panelo. Ni Diwata. Gusto nyo sabihin kamukha ni Coco Martin? Ganon? Sinungalingan para matuwa kayo? Okay, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Gabi po.